dapat lahat tayo ay sumunod, magpasakop sa mga nangulo sa atin. 13:7 Hebrews, ano sabi nun? Remember them who rule over you. Remember, alalahanin natin sila. Alalahanin natin sila. Kaya nalaala natin palagi. Dumating ang arawan malpas, nalaala natin. This is the Bible say, alalahanin natin sila. Remember them who rule over you. Sa 17, obey them who rule over you. Nasa Bible pala, nasa Bible pala. Alalahanin mo sila, dahil sila nangulo sa atin. Ano ba? Remember them who have ruled over you, who have spoken unto you the word of God. Nangaral sa atin ang salita ng Diyos. Whose faith follow, panampalataya, pinapasunod sa atin. Considering the end of their conversation. Kung anong katapusan ng mga sinasabi nila, ito po'y tanggapin, paniwalaan natin, i-consider natin. Pag sumunod tayo nito, tayo lahat ay pagpapalain ng ating malapangin. Pag hindi ka sumunod, you never consider what they are saying. Ang tawag sa atin, that is the act of rebellion. Hindi sila rebelde, Pag hindi ka sumunod, act of rebellion. Ano yun? Gawa ng pagka-rebelde. Galit sila Iba dyan, nabiyan kami mga rebelde. Hindi! Hindi kami sabi mga rebelde kayo. Hindi kayo marunong magpasakop, hindi kayo sumunod. Ano yun? That is act of rebellion. Gawa ng pag-rebelde. Ngayon, hindi yan profitable sa'yo. Ang profitable yan, nga dapat sumunod magpasakop ka. Alalahanin mo sila. Para ano? Pagpapalain ka ng Diyos. Sinong gustong pagpapala? Sinong gusto ng pagpapala? Last verse. Kasi sabi ni Brother, bilisan ko raw. Kailangan 25 minutes na yung preaching ko. Ni beloved Kuya Hil Kaya na dinadali-dali ko na lang. Baka hindi na makauwi yung kapatiran. Ano gusto nyo pandagdagan ko? Oo, okay lang pala. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, ang talatay 7 hanggang 12, hanggang 13. Ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuho sa kanyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalik sila na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y may pagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Yes? Datapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Mabuting gawa. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, datapat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungkwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ibanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa Palakpakan natin ang Diyos. Pakihanda ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Si Maria Magdalena, alam po natin yon, babae makasalanan. Binala siya ng mga Parisiyo sa harapan ng ating Panginoon, hinusgahan siya, Lord, we caught this woman in the act committing adultery. The Bible say in the book of Moses na siya po ay batuhin hanggang mamatay. Sabi ng Panginoon, kung sino walang kasalanan sila sa inyo, kayo una magbato sa babaeng ito. Walang Parisiyo na nagbato sa Maria Magdalena. Bakit lahat sila masigit pa makasalanan kay Maria? Anong sinabi ng Panginoon? Babae, ako hindi ko maghusga sa iyo. Ngunit umalis ka at huwag nang maggawa ng kasalanan. Go and sin no more. Pinatawag ng Diyos si Maria Magdalena, hindi nisgahan gat makasalanan. Di ang Diyos mapagmahal, mapagpatawad ng Diyos. Sa sobrang pasalamat ni Maria Magdalena, deep of gratitude, utang na loob.
pinakamabangong perfume, binuhos niya sa ulo ng Panginoon. Nakita ng mga Parisiyo, nag-question, bakit ginasayang-sayang lang ng babae itong perfume na pagkamahal? Dapat ibibinta ito, ipagbili para ibigay sa mga dukha sa mahirap. Sabi ng Diyos, yung mga bakit nagkagulo kayo sa ginawa ng babae? Yung ginawa ng babae ito, mabuting bagay. Mabuting bagay. Yung mga dukha, palagi natin nakasama. Itong babae ngayon lang naking sama. Ginagawa ito para ihanda ang aking libing. Anong sabi ng Panginoon? Saan man marating ang ibanghilyo ng kaligtasan sa buong daigdig, ang ginawa ng babae itong kabutihan, hindi makalimutan. It should be in remembrance. Isa lang yung ginawa ni Maria Magdalena, ang kabutihan, katuwiran sa Diyos. Hindi na makalimutan ang kanyang ginagawa. Saan man marating ibanghilyo sa buong daigdig, how much more nakita natin sa ating beloved parents in the Lord. Hindi na mabilang thousands upon thousands of goodness, love, and righteousness ginawa sa church. Tayo na kinabang. Pwede ba? Ibaliwala na lang natin sila? Pwede ba kalimutan na lang natin sila? Anong sabi ng Biblia? Ang mga taong matuwid, walang hanggan ang ilang alaala. The righteous is an everlasting remembrance. Pag-ibasa lang. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Anong gawin natin sa kanila? First book of Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi dito sa 12, basahin natin sa 12, ibalik natin, kaya hindi lang. I visit you, therefore, brethren, to know them who labor among you. To know them which labor among you, and over you in the Lord, and admonish you. Kilalahanin natin yung mga taong nagsakripisyo para sa atin. Kilalahanin. Hindi kalimutan. Kilalahanin. Yung mga taong nagsakripisyo ay to know them which labor among you and over you in the Lord. Nangulo sa inyo sa Panginoon. And admonish you. Ano yun? Nagpaalaala sa inyo. 13, anong dapat gawin natin? And to esteem them very highly in love for their works' sake, and be as peace among themselves. Pakamahalin natin sila ng pinakagrabing pagmamahal sa pag-ibig. Dahil nakita natin ang ilang mga ginagawang sakripisyo upang lahat tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili. Hindi ka marunong kumikilala sa nagsakripisyo para sa iyo. Hindi ka marunong magbigay ng pagmamahal sa ilang grabing pag-ibig. Wala kang kapayapaan. Hindi mo kinikilala yung mga ginawa ng kahirapan. Wala kang kapayapaan. Kaya mga nag-question na walang kapayapaan. Magulong isipan, hanggang ngayon, magulo pa rin ang isipan. Hindi nila sunod yung Biblia. Hindi nila kasi kinikilala yung mga tao nagsipisyo para sa kanila. Nagpaalala sila na dapat mahalin mo sila ng pinakamataas na pagmamahal sa pag-ibig. Dahil sa kanilang mga ginagawang sakripisyo.
Nakita natin yan upang ang kapayapaan darating sa ating mga buhay. Gusto niyong kapayapaan? Manatili tayong sumunod. Magpakumbaba, kumikilala sa dapat nanguna. Lastly, kung paano natin minahal, inibig, sinunod, respeto, kinikilala ang ating beloved parents in the Lord. Ganon din pong gawin natin sa lahat ng beloved children. Mahalin natin sila sa aming pagmamahal sa pag-ibig. Huwag natin sabihin marunong tayo. Mga marunong tayo. Wala namang marunong sa atin. Basura lang tayo. Naging marunong tayo dahil marunong tayo sumunod at magpasakop. Pinagpala tayo. More than that, sobra-sobra nga pagpapala. Mami na mahal, manatili tayo sa doktrina, salita ng Diyos. Huwag tayo mabihag magpadala sa mga kuro-kuro, sa mga istorya-istorya, sa mga mga nakita na sa social media. Tayuan po natin nakasulat sa Biblia, mga minamahal. Dahil tayo may sapat na karunungan, wisdom, understanding, nalaman natin Biblia, verse by verse, ang nakasulat dito. Hindi po haka-haka, hindi kuro-kuro, hindi puro istorya. Kundi nakasulat sa Biblia. Hindi ko malimutan, beloved noble pastor, mamadir, mag-preach. Basa. Basa ng Biblia. Kay lahat nakasulat sa Biblia. Ang Biblia, salita ng Diyos, ang magpatunay sa atin. Silang nangulo, they labor in the word and doctrine. Wala silang nag-labor sa sarilang sikap lang, kundi para sa Panginoon. Kaya gano'n na lang tayo kung maglingkod sa Diyos. Baka sabihin nyo, nagadipinsa ako, hindi. At kung magdipinsa ako, dapat lang. Kaya isa ako na kinabang. Kulang pa buhay ko. Kulang pa ang buhay ng pamilya ko. Kinahabagan kami ng Diyos. Hindi basta-basta ang buhay sa Mindanao. Pero nanatili kami. Dahil bakit? Hindi ko makalimutan. Nakasulat sa Biblia, turo ng ating beloved parents in the Lord. Kung gusto mo maging payapa ang buhay mo, maligaya ang buhay mo, nakasulat sa Biblia, kilalahanin mo yung Pangulo mo, sundin mo sila, alalahanin mo sila, pakamahalin mo sila ng higit sa pag-ibig. Sobra pa. Manatili tayo. Maroon tayong magpasakop sa doktrina, standard ng church. We have to know how to honor, to whom honor, respect, to whom respect, tribute to whom tribute. Alam natin po yan. Kung kulangan tayo ng karungan, you ask wisdom. If you lack wisdom, you ask from the Lord. You ask. Arong bigyan ka ng pag-unawa ng Diyos. Maunawaan mo yung mga kumuudyok sa isipan mo. Kaya ang Biblia, napakaliwanag. Wala tayong binabasa, hindi natin maintindihan. Sabi mala pastor, very self-explanatory ang Biblia. Very self-explanatory. Niswila tayo, lahat alam natin nakasulat sa Biblia. Huwag tayo magpadaya sa kaaway. Ang demonyo, madaya yan, tukso yan. Titingnan nyo yung mga tao na nagdadaya sa inyo, marunong ka pa doon, magpadaya ka. Be wise as serpent and be harmless as a dove. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Sapat na tayo pinagpapala. Kaya wala na akong idagdag. Dahil 25 minutes na. Amen? Sino gusto ng langit? Sino gusto ng langit? Yun. Yung mga Kristiyanong totoo gusto ng langit, naintindihan nila ang salita ng ating Panginoon. Kaya maminamahal, baka maraga-question pa sa inyo dyan, awitan natin Diyos while we are singing to the Lord. Search your heart. Question your doubts. Huwag ka mag-question sa buong katotohanan, hindi totoo ang Biblia. Kailangan madama natin ang presensya ng Diyos. Mapuno palagi tayo ng presensya ng Diyos.
Let the Holy Spirit enter sa our heart because the Holy Spirit will give understanding to each and every one of us. Panadama tayong pasensya. Ang Holy Spirit, He's our guidance, He's our teacher. He's our comforter. He has to lead us. Siyang nag-guide sa atin upang di tayo maligaw ng landas. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah.